Mapagpalang araw mga tol, welcome back na namang muli dito sa aming channel. Nandito na kami ngayon sa Camping Chapter 9, kung saan sa aming pagcamping ay hindi na kami gumamit ng trapal. Dahon ng abaka at dahon ng banga lang ang aming ginamit. At sa sahig naman ay mga bagtok ang aming ginamit. Ito walang kaba kahit tatlo kami sa taas pero kayang-kaya. Ito ang gubat na aming pinapasok. Maganda ang panahon kaya napagdesisyon na namin na hindi na kami magdala ng trapal. Sa pagpasok namin sa gubat ay dito kami dumaan sa sapa na wala ng tubig. At dito nga ay nadaanan namin itong malaking kahoy na lawaan na nabubulok na. Dito na kami dumaan sa walang tubig na sapa na ito dahil malinis na at hindi na kami magawa pa ng daan. Nang may narinig kami na agos ng tubig ay pumunta kami sa taas. At dito ay tumambad sa amin ang napakadaming bakas ng baboy damo. Ano nang baboy ramo? At hindi namin napansin ang ahas na tinatawag namin na manluludak. Pagdali mim, dagan mim. Malaking ahas. Mut. Tignan mo, tingin-tingin pa dito. Yun. Oh. Ito ang ahas o kulay green. Ano kulay? Kulay green? Green. Para matingnan namin ng maayos ang porma ng ahas at kung gaano na ito kalaki, kumuha si Boss Rosel ng palwa ng pugahan para pang sungkit. Ito na ang ahas o, titingnan natin ito kung gaano ito kalaki. Base sa porma ng ahas, parang ready na ito tumuklaw. Buti na lang hindi masyado nakalapit si Boss Rini dito sa kahoy na amison. Malaki na yung kaniyang tiyan, parang nakakain na ito. At dito rin sa baba ay meron ring maliit. Ang tulis ng buntot niya. I-ano mo sa lupa, Sel. Ibaba mo ba sa lupa? Saan kayo punta? Ibaba mo dyan, sa lupa. Napakalaki na oh. Ganda ng kulay, Selda. Oo. Tingnan mo yung ulo, Sel. Heart na? Heart. Ayan o, heart yung ulo. Heart na yung ulo. Uy, wag Parang yan. may ano ba, may stripes yan na Puti. green? Puti. Napakaganda. Hawakan Puti. mo kaya. Ha? Hawakan ko, tapos itapon ko sa'yo. Ay, yan na, baka makagat ka pa. Tingnan mo yung buntot niya, Sel, na kulay brown, tulis. Ayan, yan. Pagkatapos naming matingnan ang ahas na nagpatuloy kami sa direksyon sa umaagos na tubig. May nadaanan kaming mga bagto kaya kumuha kami para meron kaming lagyan ng tubig. Habang maghanap pa kami ng pwesto na pagtayuan namin ng kubo, itong bagtok ang magiging tumbler namin. Dito ay napakaraming bagtok. Parang kawayan talaga yung purma niya pero ganito lang ito siya kalaki. Sa pagpadami naman ng similya nito ay pinag-aaralan pa namin. Meron na kay Bons Bimbo, meron na rin kay Bons Rosel. At ito kumuha na rin si Bons Rini ng para sa kanya. Yung iba nito kapag pinuputol ay walang lamang tubig. Pero kadalasan yung iba naman ay maraming laman na tubig. Pagkatapos namin kumuha ng bagtok ay pumunta na kami sa agos ng tubig na aming naririnig. Ngunit ang agos na iyon ay ilog pala at malayo pa mula dito sa aming kinaroroonan. Ngunit may nadaanan kami na tubig mula sa bato kaya tiningnan namin ito. At ang tubig naming nakita ay malakas kaya napagpasiyahan namin na dito na kami kumuha ng tubig. O, tama na yan, Sel. Lagyan lang natin ng ano yan, abaka. Sige. Para ano natin yung tubig ba? Sige. Sel, may ano sila. Abaka. Pagkatapos malinisan ang bato, nilagyan namin agad ng balat ng abaka para dito kami mag-igib. Ito na, dumadaloy na ang tubig sa balat ng abaka na ginawang sandayong. Pwede na uminom at mag-igib. At kinagisan na rin ni Bons Rini ang kaniyang organic na tumbler. Dapat dito ay kagisan talaga para matanggal yung kaniyang mga dapaw. Karuan. Wow! At dito ay si Bons Bimbo na naman ang nagkagis ng kaniyang organic na tumbler.
Nang mapuno na ang kaldero ay linagyan naman namin ang aming mga bagtok. At si Bonsrene naman ay linagyan niya ng takip ang kanyang bagtok gamit ang dahon ng bagik-ik. Ito kahit saan kami magala-gala dito sa gubat ay may dala na kami na tubig. Tupiin lang ang dahon ng bagik-ik at ilagay na ito sa butas. Mas maganda talaga mayroong takip para hindi na ito mapasukan ng dumi at kung ano pang klaseng mga makakati na insekto. Mayroon na kaming tubig. Tapos ang susunod naman naming gagawin, maghanap na naman kami ng area na pwede naming gawa ng kubo. Tapos, ikaw, Bem, ikaw na lang muna ang magsaing habang maglinis ako mamaya kung saan ako makakita ng pwesto. Tapos ikaw, Sel, ikaw na lang manguha ng panggatong. Ano man yan? At dito ay nakahanap na kami ng magandang area na pagtayuan namin ng kubo. Si Bons Russell ay nanguha ng panggatong habang si Bons Rene naman ay naglinis sa area. At ang area na ito na aming napili ay napakadaming sidling ng bubo. Ito na ngayon ang pwesto na napipilian namin. Dito kami tatayo ng kubo. Dito sa may bubo, sa mga kahoy na ito. At si Bons Bimbo naman ay gumawa ng apoy gamit lang ang kahoy na sinapsap. Gagawa muna kami ng apoy dahil maraming lamok. Ito rin ang estilo namin kapag naubusan kami ng guma na panghaling. Magsapsap lang ng kahoy na ganito kanipis, sindihan ito, at pag may apoy na saka gatungan ng maliliit na mga sanga. At pag malakas na ang apoy saka na ilagay ang mga malalaking panggatong. At sinimula na namin itayo ang kubo gamit lang ang mga sanga ng kahoy na siyang pangpatibay. Dahil semi-survival ito kaya hindi na kami gumamit ng pako. At ito lang mga sanga ng kahoy ang aming ginamit para sa pangpatibay. At itinali namin ito gamit ang uway. Gumamitan kami dito ng baging na hanupol at abaka. Itong ginawa ni Bonsrene na babag, ito ay bagtok. Dinagdagan pa namin ng isa pang sanga para mas matibay talaga. At linagyan na rin namin ng frame para sa bubong. Ang itinali naman namin sa frame ay mga abaka. Ito na ang resulta, pwede na lagyan ng bubong. Pagkatapos namin gumawa ng frame ay agad kami nanguha ng bagtok para gawin naming sahig. Kumuha na rin ako ng baging para pangtali sa bagtok. Kahit wala kang pira dito, makagawa ka ng kubo dahil napakadaming materialis. Ito namang nasa likuran ko, ito naman ang mga patay na ng mga bagtok. Habang inilagay nila ang mga bagtok, ako naman ay kinuha ko naman itong mga sidling ng bubo. Ito ang similya ng bubo. Itong bubo ay makain ang ubod nito. Idinikit-dikit na ni Bonsrene ang mga bagtok para maging sahig. At pagkatapos ay kumuha siya ng anay para pang pausok.
Ito na ang seedling ng bubo. Nasa mga 500 seedlings. Pagkatapos naming mailagay ang mga bagtok ay dinagdagan namin ang aming bubong. Ito na ang resulta sa ilalim. Pwede na itong matulugan. Para hindi talaga matanggal ang mga bagtok, ay linagyan ni Boss Russell ng uway at saka itinali ito. Sa ganitong paraan ay mas lalong tumibay ang mga bagtok na ginawang sahig. Pagkatapos naming magawa ang kubo ay nagsaing na rin ako para sa aming hapunan. Si Boss Rene naman ay nagkayod na ng niyog para sa ginataang ubod ng pugahan na mirong munggo. At dito nga ay dumating si Damos at sabi niya, ang usok ang kanyang tinitingnan kaya natunto niya kami. Ano kasama mo, boss? Ubo ng pugahan, no? Wow! Ganda! Ito na ang ubod ng pugahan. Ginugulay na ni Boss Rene. Ang oras ngayon ay alas 6 na ng hapon. Itong ubod ng pugahan ay parisa namin ito ng munggo at sardinas. Ito ang magiging ulam namin ngayong gabi. Lagyan ng sardinas, gata ng niyog, Wow. Itong si Bunsurot na walang kutsara. Kain tayo, guys. ito ang Kain, ubod. kain. Pagkasarap ng ubod. Tulog na tayo mga tol. Napakaganda nilang tingnan, oh. Yan na ang posisyon ng mga bunsurot. At kinaumagahan ay palaka naman ang aming ulam. Maraming salamat mga tol sa panonood. Kitang-kita muli sa sunod naming video. God bless at ingat palagi.